Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao, with evidence ako bugbog sa kahihiyan. Si Auntie Claire. Si Auntie Claire ba? Napahiya. Ay, oo. Grabe ka-defensive ni Madam Claire. Parang, tahol ng tahol. Sabang, di ba girl? Di ba sabi ni Chavit Simpson ako, girl. O, di ba? Yan ang kabibig eh. Na bugbog sa kakahiyan laban kay Miss Malutikia. Oo, kasi ano sila invited guest sila para sa isang programa. Naku, parang grabe yung ano ni Ate Claire, parang hindi makontrol ang kanyang sarili. Parang sabi ng iba ano kasi yan? Aso yan ng gobyerno. At hindi naintindihan ni Ate Claire yung point ni Miss Malutikia. Kaya parang sa labanang ito, naging labanan na yata ito ng mga ideya, ng mga komento, ng mga political views, mas talo si Auntie Claire. Dapat si Auntie Claire mahinahon lang kasi nagtatrabaho siya sa gobyerno. And in fact, hindi dapat niya ginaganon si Miss Malutikia. It's because Miss Malutikia is one of those people na nagbabayad ng tax, na ang tax na yan ay ginamit para pampasahod sa kanya. Tama si Miss Malu, kalma lang ma'am. Hindi naman tayo magpunta dito sa programang ito para magbardagulan. Ang beside, nasa gobyerno ka. Dapat pinapakita mo kung ano ang tamang asal sa mga taong natatrabaho sa gobyerno. Because kami dapat yung pagsisilbihan. Diba? Pero bakang barking dog yata si Madam Claire hindi marunong ba? Hindi marunong ilagay sa kanyang sarili sa proper way on how to deal with bashing, with political views, different political views na binabato sa gobyerno. Para yatang attack dog na yata. Totoong attack dog niya. Girl, sabi ni Jamit Sandor, girl, attack dog ka, girl. No, ito kabibig ha, panoorin natin ang bardagulan. Naging bardagulan na yata ito kabibig. Diba? Maraming natawa kay Madam Claire kasi napaghalataan talaga na aso siya. Uy, grabe naman yung word na aso. Huwag naman po ganung ano bang, wag naman po. Yusik Claire at Yusik Claire at Claire Castro at Malutikia nagsigawan, nagdulot ng tensyon sa isang live discussion sa TV5 ang sagutan ni na Yusik Claire Castro at political strategist Malutikia kaugnay sa tanong kung nasaan si Early Guteza. So Early Guteza pala yung topic nila kabibig. Tapos alergi si Madam Claire, iba ang tawag dito, iba ang panood natin ito kabibig ha, manood tayo dito mga kabibig. Okay, let's go. Kung nasan si Gutesa, tsaka si Gutesa siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Pero mo ang assertion mo, ako kasama. Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. Don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapaturo? You can always say it in a very nice way without insulting people. You don't have to start. You don't have to start. Let's ask lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? No, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. Including the family? Including the family. So, do I know for certain? No, it was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, dapat na natin tanong si Mike Defensor. Nakakatawa talaga kabibig si Madam Claire. Grabe ang banat ni Madam Claire ha. Bakit daw itatanong ni Miss Malo kay Madam Claire? Obviously, nagtatrabaho ka sa gobyerno, nagtatrabaho ka kay BBM. At may intelligence fan si BBM, di ba?
pwede mo namang sagutin si Miss Malo na ay wala talaga akong alam dyan, wala akong impormasyon hinggil dyan. Bakit ka parang you want to to bite Miss Malo? Nagmukha ka talagang cheap, mga kabibig. Ito ang sabi, defensive si Aling Claire nyo. Walang GMRC si Madam Claire. Palengkera talaga. Ang daldal ni Auntie. Ang daldal ng ate mo, Claire. Palengkera si Madam Claire. Masyadong defensive si Auntie. Parang naging face-to-face tuloy ang show nila. Diba? From Mary Grace De Leon. Clown in the Palace. Ano kayang pakiramdam ng pamilya ni Madam Claire na ang daming bashers niya? Madam Claire, kalma lang. Kasi yung kalaban mo, kalma lang sa salita. Bakit ka natamaan? Pikon yata si Auntie Claire. Ang grabe ng reaction ni Auntie Claire. So dito makabibig, nakikita mo talaga kung sino ang talagang medyo simplang sa kanyang atake, mga kabibig. Squammy ang arrive. Ang arrive ni Madam Claire. Palengkera ang peg. Well, BBM likes Madam Claire. Gusto ni BBM na isang palengkera ang kayang spokesperson para nakikita kasi ni BBM na ang madang people ay mga palengkera. So, tapatan natin ng isang palengkera din. Yun ang pagkaintindi ko ha. Disclaimer lang, that's my own point of view. Kasi sa dami-dami ng mga nagsilabas ng mga video ni Madam Claire is palengkera talaga siya. Diba sinabi ni Chavis Sino na attack dog si Madam Claire ni BBM, girl, diba? So, maganda ang strategy ni BBM, hindi yung medyo formal na spokesperson ang kinuha ni BBM. Kasi pag medyo formal at may class, natural, hindi yan papato sa di umano yung masang Pilipino. Pero si Madam Claire, alam naman yan, nag-vlog yan, natural, pumapatong talaga yan sa mga madlang people kung ano ang kanilang mga bash sa gobyerno. So si Madam Claire, yung taga-salo, taga-sagot, taga-bark, taga-tahol, diba? So, parang dito ba, walang pakialam si BBM, tahulan mo lang ng tahulan dyan, Madam Claire. Beside, yun talaga ang trabaho mo. Hala, ang sakit naman, no? You will be remembered as the barking dog ng administrasyon ito. Well, anong talaga nangyari? Ito ha, nasaan ba si Orly Gutesa? Ano na ba ang nangyari sa kanya? That's the biggest question ever na hindi pa matatanong kung nasaan ba si Orly Gutesa. So meron tayo dito ha, na interview ni Boss Dada, si Defensor, kung nasaan na ba si Orly Gutesa. So ito po ang panayam ni Boss Dada at merong ibinulgar si Mike Defensor tungkol kay Orly Gutesa. Let's watch this. Alam ni Saldi ko, itong perang to at ano yung nakawalan nangyari. Sa tingin niyo po ba, aatin pa po si Orly Gutesa sa Senate inquiry? Alam mo, Boss Dada, yan ang aking panawagin eh. Nung nagsalita si Saldi ko nung unang confession, akala ko papakawalan si Gutesa. To be honest, Boss Dada, hindi na siya protected. Siya ay legally detained. Siya ay kinahawakan ngayon ng mga sundalo, particular dyan sa Marines, kinakapitan siya. Hindi siya pinapalabas. So, nangyari po ngayon, ang katotohanan, pinabaligtad na nila si Sergeant Gutesa. Kaya ako nakikiusap, pakawalan nyo ng tao. Kawawa naman yung pamilya. Kawawa si Sergeant Gutesa. Huwag na nilang gipitin dahil yung tao naman, sincero ang paniniwala at pagtulong sa bansa. Wala pong kinuwang pera yan, walang interest po yan. Yan ang pinaka hindi involved. Buti nga si Saldi ko, bilyon-bilyon yung pera. Yung mga kontraktor, nakita niyo yung mga kotse, yung mga pagmamay-ari nila, grabe, bilyonan. Itong taong to, nakita lang naman niya, binaha sila eh. Nasabi niya, ito pala yung dinideliver namin pera. Hindi, Boss Dada, yun ang aking apila. Kung sino man may hawak sa kanya, please, pakawalan niyo, wala namang alam yung tao. So yun kabibig ha. May humahawak kay Orly Gutesa, kasama ang kanyang pamilya. So klaro yan ha. Tama ang mga host na, tanungin natin si Mike Defensor kung nasaan si Orly Gutesa. Ayan mga kabibig ha. Ito pa mga komento ng ating mga netizen tungkol sa bakbakan ni Claire Castro at ni Miss Malu Tikia. Posibleng nasa gobyerno si Gutesa. Ito siguro ang script nila maging surprise witness ni Pinky. Tapos nasira lang kasi biglang nagsalita si Zaldi. Yung anti-Claire, yung asta niya parang taga-palengke lang na ready agad nagipagsabunutan partida attorney pa yan ha.
Asal ba yun na mataas na pinag-aralan ha? Kung chismosa lang sana, maintindihan ko pa. Oo nga no, sabi ng ilan, ako, attorney yan ha, yan ba talaga ang asal ng isang attorney? Kung yun ang kanyang role, kung yun ang kanyang parte ng administrasyon ito, sabi nga ni Chavez sa barking dog, kailangan niyang gampanan yung kanyang tungkulin at ang kanyang script, di ba kabibig? Yes po, turuan sinasabi ni Zaldico at 56 billion daw lahat ang napunta kay BBM at Romualdez. Yun sinabi ni Bryce na sa simula mismo pagkatid ng kanyang compound. Ang sabi ni Romualdez, kapag talaga guilty, mabilis mapikon, di ba, Auntie Claire? Oh, dapat lang sa'yo yan, Claire, kasi puro na lang pagtatakip ang ginagawa mo sa boss mo. Kahit malinaw ang detalye ni Zaldico, good luck na lang sa'yo. Na ito, I'm sure kung si BP Sara makaupo nito sa 2028, si Auntie Claire hindi na natin mahagilap. Wala kaya, ito, nasira ang points ni Claire. Di ba, lagi yang all smiles and sweetness. Anyari, tense siya or stressed? Stressed na stressed. So, yun kabibig ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa bakbakang Miss Malu Tiquia at Auntie Claire Castro. Naku. Oy, yung napanood ko kanina, yung interview kay Mike Defensor, wilang kita doon kung nasaan si Gutesa. Hawak si Gutesa ng mga Marines, I think so, yung sinabi ni Mike Defensor, or kung sino man ang humawak kay Gutesa ngayon, sabi nga ni Mike Defensor, palayain nyo na. Kasi wala namang ano ang tao dyan eh. Wala namang pera, wala namang ambag sa kung ano ang ano nangyari sa nakawan. Ang kanyang ginawa lang ay kung ano yung inutos ay kanyang ginagampanan. At masama ba magsabi ng kung ano ang katotohanan? Si Zaldico na nga kinumpirma na totoo ang mga sinasabi ni Orly Gutesa. So pakawalan nyo na. Diba kabibig? Yun ang sabi ni Mike Defensor. So yun kabibig, ang mga latest trending news ngayon, trending na trending si Auntie Claire, no? Grabe. Nag-alab ang tensyon. Grabe ang pag-aalab ng tensyon. Diba? Sabi nga ng iba, sana si Atty. Rowena Guanzo na lang ang pinaupo dyan. Tinan natin kung hindi ba masusunog lalo si Claire Castro. Nako, ano kayang reaksyon ni Claire Castro between Atty. Guanzo? We don't know kabibig. Yun lang kabibig ang ating Lipak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.